Ayan, good morning guys. Ngayong araw pala ay nagtatanim kami ng kape. Yung kape po yung tinatanim namin is Robusta coffee po ito. Pakita ko lang guys ha. Ayan guys. So bali ito yung Robusta. Medyo delay na kasi ito pagka-transplant guys. Kaya ganyan itsura niyan. Ayan. So bali nag-intercrop pala kami ng saging dito guys. Ayan o, intercrop. Ayan yung mga saging namin. Maliliit pa rin. Tapos ayun, halos magkatabi lang din yung iba pagkakatanim. Tapos meron din dito sa gitna. Bali yung pagitan nila guys, halos 2 meters yung layo nung pagkakatanim nila ito. Tapos yung kabila, ayan. Ayan. Ito, medyo malaki na tong isa. Ito guys yung pinaglagyan ng nung kape, polybag. Ayan. Bali nalagay na siya sa field guys. Medyo malaki na rin talaga siya, no. Mga ilang buwan to, Hill, yung natambay to doon sa likod? 2 buwan. No, 2 buwan na pala to. Bakit tagal mong nilipat to? Tagal. Bakit nga matagal? Kasi wala pang malinis na area guys. Oh, yun nga. Kasi kailangan linisan. Ito nga hindi pa masyado nalinis. Pero kailangan kasi tawag nito. Tanggalan ng damo yung palibot kasi mas maganda kasi kapag malinis guys yung yung pagtatamnan kasi yung mga insekto hindi dadapo dun sa tanim. Bali yung saging pala nito, anong klaseng saging to, Hill? Lakatan. Lakatan pala to guys. So nag-intercrop ng lakatan. Paano yun pag lumaki to, di malililiman yung kape, no? Okay lang yun. Yung purpose kasi niyan guys, yung lakatan kasi yung tumatagal lang mga 3 taon lang guys. Mawawala din yan kasi lilitaw na yung mga niya, puno. Kaya kailangan nating maglagay ng kape. Para pag matapos na yung season ng lakatan natin, yung kape natin, yung kape naman yung aanihin natin kasi malaki na sila guys. So ganoon pala yun. So kung mag-intercrop kayo ng guys, saging, lakatan kasi pagkatapos nga, yung sabi niya kanina ni Hill, yung pagkatapos ng season nung lakatan, at least harvest na rin tayo dun sa doon naman tayo sa kape. So okay din yung idea. Meron kasing ibang klase na natatanim dito sa atin sa Malagana, ibang klase ng saging, yung giant yun, di ba? Giant. May giant din kasi na na saging. Eto, lakatan. Ay, ito Hill, paano to? Ano to? May sakit ba to? Kasi nalalantay yung dahon, Sigatoka yan guys. Pero okay lang yan? Okay lang yan kasi natural talaga yan sa lakatan. May ganyan. Akala ko may... Kasi di ba may tinatawag din na alquiris na sakit sa saging? Meron ding alquiris pero ngayon wala pang alquiris ngayon dito. Kasi bagong tanim pa to. Bagong tanim pa. May alquiris dito guys. Yung Tarnaba. Ayan guys oh. Ayan, Ayan yung itsura ng alquiris. Alin dito? Yung alin? Yung parang naipod. Alin niya ito? Ito? Yan. Ano meron dito? Yung yung ganito. So ganyan yung alquiris na sakit ng nung saging. Parang tinamaan ng punggos. Guys, no? So ayun yung habi natin, tinatanim na. Yung lalim ng hukay niyan, kalahating metro. Ay, mga sakto lang sa lalim. puno ng kape. Lagyan ng para maganda naman tingnan. Nilalagay yung polybag. Nilalagay nila sa ibabaw, nilalagay ng stick tapos para malaman ng mga na may tanim. Kasi baka lagyan ng kalabaw o baka. Oo nga.
no, kasi minsan yung mga baka tinatali kasi yan kung saan kung saan may damo tinatali yun doon. So para naman iwasan nila na magtali dito ay nilalagyan nila ng ganyan guys. Mga ilang puno to ng ano kape? Halos ano to no, di ba? 200 ata? Oh, mga Ayan, guys. 300 pala. 300. Kukulangin yung natin ito lupa. Hindi kasi yan, kaya yan. Siguro baka yung buo na to mataniman. Kasi yung mga natanim ko ano pa lang to 70 mahigit. Oh, 70 pa lang to guys, pero ang lawak na ng nasasakop oh. Tigda 2 metro kasi yung ano no, yung agwat. 70. Ayan, guys. Natira pa daw mga 250. Tapos may ano pa oh, may rubber tree. Ano to, puputulin kasi lumililim sila eh. Oh. Purpose ng rubber tree guys, pang ano na talaga yan, pang gatong. Kasi mahina yung dagta niyan dito kasi malamig. Oh, yung dagta. Parang yung variety niyan, no? Tsaka ano no, mapayat no? Mapayat siya. And guys, may rubber tree. So bali pagka ano, siguro puputulan to yung sa ibabaw magti-trim para ano, yung sikat ng araw makapasok dun sa ano, sa saging pa tsaka dun sa ano, sa kape.